May mga taong nakatawin ng bumili ng tsaka dumarating mga good news, bad news. Isang sinari mga kapatid, pagpalagay na isa kang empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanya at dahil sa iyong kasipagan at kahusayan, na-promote ka sa isang mataas na posisyon. Anong nararamdaman mo sa puntong iyon? Natutuwa ka ba o malulungkot ka? Siyempre, matutuwa ka dahil pinagkaloob sa iyo ang isang mataas na posisyon na alam mong magbibigay sa iyo ng karangalan at kagalakan. Pag-good yan mga kapatid. Gaya ng panahon natin ngayon, tayo bilang mga individual, naghahanap tayo ng tunay na karangalan at kagalakan sa buhay. Nagamit natin ang ating lakas, panahon, pagsisikap upang makamit natin ang ating mga hinahanap sa buhay. Hindi sa tao yan sapagkat sa kayong huli tayo nilalang ng Diyos na ito. Gusto natin magkaroon ng maganda at masaya buhay. Walang sakit, masapatan lahat ng ating pangailangan. At syempre, mabuhay magpakailanman. Ngunit ang totoo mga kapatid, napakahirap makamit ang mga bagay na nagbibigay ng karangalan at kagalakan sa panahon natin ngayon. Sa ngayon ba kayo doon mga kapatid? Ngayon ang tanong, bakit mahirap? Muli magbigay tayo ng isang halimbawa na pangkaraniwang senaryo sa isang buhay pampamilya. Pagbalay na isa kang ama sa tahanan na may trabaho. Yung kinikita sa isang araw ay 350 to 500 pesos sa isang araw. So sa isang buwan, kikita ka ng 15,000 pesos. Sabihin, wala pa yung ano dyan, wala pa yung kaltas dyan, mga kapatid. Pero sabihin na natin, buo natin may uwi sa ating pamilya, yung ganun kalaking pera, 15,000 pesos. Pero ang tanong, sapat na ba ito para sa ating pamilya? Tingnan natin yung isang pangkaraniwang isang buwang gastusin ng isang pamilya. Halimbawa, si pamilyang matipid. Nag-lista ko dito ng pangkaraniwang gastusin ng mga pamilya. Halimbawa po, yung kuryente, sabihin na po natin 600 pesos. Tubig, 100 pesos. Renta sa bahay, 3,000. Pagkain, 10,500. Bakit? Kasi na-bridge na lang natin sa 350 pesos daily. Sandaan sa almusal, 150 sa pangkalian, sandaan din sa hapunan. Times 30 days, 10,500. Pamasahin ni tatay, papunta sa trabaho, pauwi. Ang total sa isang buwan, 1,500. Bakit? Kasi 50 pesos times 30 days, kaya 1,500. Ang total yan, 15,700. Magkano yung sweldo ni tatay sa isang buwan? Magkano po? 15,000. Eh magkano yung gastusin ng pamilya niya? 15,700. So, lumalabas, may utang pa siya 700 pesos. Siya niya kukunin yun. Sa kapitbahay niya. Isipin natin mga kapatid na magtatrabaho ka, oras sa isang araw, uwi ka, pagod na pagod, tapos bukas ulit, trabaho mo naman. Tapos pag tinignan mo, bandang huli, kulang pa rin yung sweldo mo. Bago siya, di ba mga kapatid? Kaya, pamilya po ba kayo mga kapatid sa kasabihan na ang taong nagigipit, sapat na hindi kumakapit. Pero alam mo ba na nabago na yung kasabihan nila sa ngayon? Sabi nila ngayon na ang taong nagigipit sa bumbay kumakapit. Narinig nila po ba yun? Iwanan muna natin yung napaka-samang kalagayan ng buhay talaga sa panahon natin ngayon. Hindi muna natin dito sa isang target. Mamaya, balikan natin. Ngayon ang tanong mga kapatid, makakaramdam ba kayo ng karangalan at kagalakan kapag ganito palagi yung sitwasyon ng ating pamumuhay? Ano ba ang tunay na sukatan ng
depende ba ito sa pagdala ng mga bagay, posisyon na taglay mo, o sa hanap buhay mo? Bueno, alamin muna natin, o balikan muna natin ang panahon ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang mga alagad upang malaman natin kung ano ang naging prioridad nila sa kanilang buhay. Kung ano ang itinutuloy nilang isang karangalan at kagalakan kapag ginagawa nila ito. Noong panahon ng ating Panginoong Jesus, sinabi niya na naparito siya sa lupa o sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ayon sa diwa ng Juan 18:27 at Mateo 20:28. Inatasan niya ang kanyang mga alagad na ipangalan ang mensahe ng kanihan sa buong Israel. Pagkaraan, sinabi niya sa kanila na humayin kayo sa buong lupa at ito ang bumubuo sa kanilang ministeryo. Ayon niya sa katibayan sa Mateo, Kabanata 28, talatang 19-20. Ay sino samahin niyo po sa pagbabasa sa Mateo, Kabanata 28, talatang 19. Inalala mo kayo, ganito po ang ginagawa niyo. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa na binabautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Nang tinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako ay sumasa inyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sistema ng mga bagay. Tunay na isa sa pinakalayunin ng Diyos ng Panginoong Jesus kung bakit siya naparito sa lupa ay upang ipangaral ang mensahe ng katibayan. At syempre, ang paggawa ng alagad hindi lang sa isang partikular na lugar o bansa, kundi sa buong lupa. Sabi niya dito na sa lahat ng mga bansa. Kaya tayo, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus, inaasahan sa atin ng Diyos na Jehova na lubusan natin tutularan ang kanyang anak sa kanyang mga bansa. Bilang, ngayon ang tanong mga kapatid, bilang mga 1, 5, o 10 taon ng mga saksi o bautismadong saksi ni Jehova, o higit pa, paano tayo tumutugon sa teksto ng Mateo 28:19-20? Minamanas ba natin ang isang napakalaking pribileyo ng makikibahagi sa ministeryo sa kaharian? Isang karanasan, isang kabataang brother, o isang kabataang Kristiyanong lalaki, ang nakapagpapatibay niyang karanasan sa pagministeryo. Bagaman estudyante siya, nagagawa pa rin ang magpatotoo sa lahat ng pagkakataon. Sa mga sasakyan, sa pagbabiyahe, sa eskwelahan, ganyan sa lansangan. Nakakaramdam ang brother na ito na kagalakan sa tuwing makikita niya yung positibong resulta ng kanyang pagministeryo. Halimbawa, nung nakakilala siya ng isang tricycle driver na madalas yun ang sasakyan niyang sasakyan papunta sa eskwelahan nila. Ang nangyari, binibigyan niya ng mga publikasyon, mga magazine, yung driver nito. Nagkakataon, madalas yun niya yung nasasakyan niya. At anong naging resulta? Yung brother nito, yung tricycle driver nito, ay regular na ngayon na nakakapagbasa ng mga magazine sa sunod pa. At di lang yan, pagkarating niya sa eskwelahan, ginagawa pa ng brother nito na teritoryo ng kanyang eskwelahan. Ano pa ang kanyang halos lahat ng mga kaklase ay napakatotohanan niya. Kaya hindi ang kanyang mga guro. At sa katunayan, isa sa mga professor niya ay Bible study niya. At isa pa sa good news mga kapatid, 2 sa kanyang mga kaklase ay naging bautismadong mga saksi ni Jehova at naglilingkod na sila ngayon bilang auxiliary pioneer. Dahil naramdaman din ng dalawang ito na yung tunay na karangalan at kagalakan na maging ordinadong ministro ng Diyos sa Jehova. Ang Diyos ulit, di ba mga kapatid? Sa puntong yan mga kapatid, tayo bilang mga saksi ni Jehova, may karapatan ba tayong ituring mga ordinadong ministro? Talakayin natin sa dali itong pagiging ministro. Para sa ilan, ito ay nangangahulugan ng isang mataas na posisyon sa gobyerno. Halimbawa, sa Parliament Form of
Minister of Justice, Minister of Education, etc. Para sa ilan naman, ito isang mataas na posisyon sa kanilang simbahan o sa kinabibilangan nilang reliyon. Halimbawa, yung tinatawag nilang diakonos, diakonesa, yung tinuturing nilang mga ministro. Ngunit, tinuturing nila ito na isang mataas na posisyon. Ngayon ang tanong, paano ba nilawalas ng ating Panginoong Jesus ang salitang ministro o pagmiministro? Well, ang salitang Tagalog ng ministro ay hinalaw sa Latin ng salitang minister na may nakakatulad ang hurgan sa Gregong salitang diakonos. Ang ibig sabihin, isang nakababang opisyal o lingkod. Kaswatan nito ang binabagit ng ating Panginoong Jesus sa Aklat ng Mateo, Kabanata 28. Kasi yung mga kapatid na sama naman sa pagbasa sa Mateo, Kabanata 20, Talatang 28. Sabi dito, kung nariyan na po kayo? Nariyan na po kayo? Kung paano ang anak ng tao ay dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang kaluluwa bilang patubos na kapait ng marami. Tunay na binibigay na natin Panginoon Jesus dito sa tekstong ito na hindi siya naparito para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sa English, sabi dito, just as the Son of Man came not to be ministered to, but to minister, and to give His soul a ransom in exchange for many. Kaya ang salitang ministro o pag-ministro ay nangangahulugan na paglilingkod. Ipinahiwalag ba ni Jesus na mga ministro ay gagana at tatanggap ng natatanging kagandahang loob? Sa anong aspekto pwede natin gamitin ang pagiging ministro natin? Oo, pwede tayong maglingkod sa tahanang bete. O kung ito naman isang lalaki, pwede kang maging elder, maglingkod bilang ministerial na lingkod. Kaya naman, para sa mga babae rin, mga regular pioneer, auxiliary pioneer, o mga regular publisher. Na ang lahat ng yan ay ituturing natin na paglilingkod o paglilingstro. Ngayon ang tanong, magiging madali ba na gawin ang lahat ng ito? Ayun sa ito na, pagsuyo, para masalita siya ng tanong ito, samahan niyo ako sa pagbasa sa Lucas, Kabanata 21, Talatang 12 hanggang 7. Tignan natin kung madali ba ang maging isang ministro. Lucas, Kabanata 21, Talatang 12 hanggang 17. Sabi dito, tinari na po kayo. Ngunit bago ang lahat ng mga bagay nito, ay isusunggap sa inyo ang mga tao, ang kanilang mga kamay, at pag-uusigin kayo, ano pat ibibigay kayo sa mga sinagoga at mga bilangguan, at dadalhin kayo sa harap ng mga hari at ng mga gobernador dahil sa aking pangalan. Mangyayari ito sa inyo bilang katotoo. Kaya ipasya ninyo sa inyong mga puso na huwag magsanay ng patiuna kung paano gagawin ang inyong pagtatanggol. Sapagkat bibigyan ko kayo ng bibig at katarungan o karunungan na hindi makakayang labanan o tutulan ng lahat ng mga sumasalansang sa inyo. Isa pa, bibigay kayo maging ng mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at papatayin nila ang ilan sa inyo. Sa 17, at kayo ay magiging mga tudlaan ng pagkapot na lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ayon sa teksto nito, pinahiwatig ng ating Panginoong Jesus na tayo bilang mga ministro ay makakaranas ng pangpusig at pananigig. So, ibig sabihin, medyo may kaakibat na kahirapan din ang pag-ministro. Hindi katulad ng pamalas ng iba, kung sa pagiging ministro, pinagkakakantaan nila, kumukuha sila ng matatayang ng titulo, karangalan,
sa kanilang ministro. Pero sabi sa ating outline, kahit na gayon, ang Ministeryo Kristiyano, ito pa rin ang siyang pinakamataas na karangalan at pinakamaligayang atas na kailanman ipinagkaloob sa tao. Kahit hindi natin kailangan magtapos ng theology course o magkamit ng mga certificate o tayo na masabi na isa tayong ordinaryo ministro. Ngayon, paano natin masasabi na tayo ay may dapat ang tawagin mga ministro? Tulad na sinabi ng ating Panginoong Jesus na gagawin ng kanyang mga alagad, kung ano ang kanyang tulad na sinabi ng ating Panginoong Jesus, gagawin ng kanyang mga alagad kung ano ang kanyang mga itinuturo at iniatas. Muli, basahin natin Mateo 28:19 at 20 para masagot. Paano natin masabi na tayo karapat? Kung may karapatan ng tawagin ng Diyos ko. Ulitin natin yung text mo, Mateo 28:19. Sinabi dito na, kaya humayo kayo, gumawa ng mga nalagay sa mga tao ng lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At inuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako ay sumasa sa inyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sistema ng mga bagay. Okay. Ano dito iniatas sa ating ng Panginoong Jesus? Ay sa teksto na binanggit sa Mateo 28:19. Tama. Ito nga po yung pangangaral ng mensahe ng kahanan. At syempre, ang paggawa ng